And ngayon po na tayo po ay magsisimula na, ako po ay naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. And this morning, as we always do now sa ating bagong schedule, ay magsisimula na po tayo para po sa ating pampisikal. So we adjusted our time. And ako po ay naniniwala habang nagpiprepare yung iba sa inyo ng inyong pananghalian, ay mabubusog na kayo ng information and health tips mula sa ating pong butihing nurse na si Sir Conrad Tungol. Pero bago po tayo pumunta sa kanya, tayo po muna ay magbubukas sa panalangin. Lahat po tayo mukha at pumikit. Let's pray. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras po na ito. Muli niyo po kami binigyan ng pagkakataon na kami po ay patuloy Panginoon na makatanggap ng pagpapala at ng mensahe po ninyo para sa amin, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay patuloy na maging handa, ang bawat isa po sa amin ay patuloy na maging excited, Panginoon, sa programa pong ito. Hinihiling ko po na bawat part ng program po na ito ay gawin niyo pong kalugod-lugod sa inyong harapan at hinihiling ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin ng mga staff ng Baptist Lunch, ng Baptist Lunch, Panginoon, para kami po ay patuloy na maging pagpapala sa inyong mga tao, Panginoon. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo pong pangunahan ng aming pong bansa. Patuloy niyo pong pangunahan sa pangunguna po ang aming pong mahal na Presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo siyang bigyan ng inyong wisdom, knowledge, and understanding so that patuloy niya po, Panginoon, pangunahan ng bansa ayon po sa inyong kagustuhan, Panginoon. At hinihiling ko rin po, Panginoon, nawa, Panginoon, ay gumawa kayo ng paraan para maabot po siya ng programang ito at maabot po siya, Panginoon, ng mensahe po ninyo. At mayroon po makapag-advise sa kanya, makatulong sa kanya, Panginoon, sa kanyang pamumuno sa aming bansa na may tamang pananampalataya, tamang pagkakilala sa inyo at tamang salita ng Diyos na maibibigay sa kanya. At hinihiling ko rin po, Panginoon, ang mga tao na under post ng kanyang authority, sa kanyang administrasyon. Hinihiling ko po, Panginoon, na sila po ay patuloy niyo pong bigyan, Panginoon, ng maayos na kaisipan at sa pagpapatupad ng anumang inuutos sa kanila ng aming pong mahal na Presidente. Ganon din po, Panginoon, aming pong mga kababayang Pilipino. Hinihiling ko po na patuloy niyo pong bigyan ang bawat isa ng tamang kaisipan at ng disiplina para matutong sumunod, Panginoon, sa anumang ipinag-uutos at gustong mangyari ng aming pong mahal na Presidente. At hinihiling ko rin po, Panginoon, sa oras po na ito, nawa patuloy niyo pong gamitin niyo pong simbahan at programa na inyong simbahan para muli, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na maging pagpapalang mga Kristiyano sa aming bansa at maging kadahilanan ng ikaayos na aming bansa. Muli, Panginoon, binabalik namin ang papuri at pasalamat sa inyo at humihingi rin po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, ngayon po ay dadako na tayo sa ating pampisikal at dito na po kasama natin si Brother Conrad Tungol. Thank you so much, Sir Jao. So, magandang tanghali po sa inyong lahat, no? So, last time, ang pinag-usapan po natin is all about heart attack at pinag-usapan din po natin yung CPR or cardiopulmonary resuscitation, kung paano gawin yon at bilang isang first aid. Ngayon naman, ang pag-uusapan po natin ay sana ito po ay makatulong po sa inyo, is all about the benefits of physical activity. Okay? So, ano bang meron sa physical activity? Bakit natin kailangan to bigyan ng pansin? No, kasi madalas sa atin ngayon hindi natin binibigyan pansin itong physical activity. Ngayon, pagtutunan natin to ng pansin, ano ba yung makukuha natin? Ano ba yung meron sa physical activity na ito? Bakit sinasabi lagi sa mga mapapanood nyo sa inyong mga social media or sa telebisyon na sinasabi mag-exercise. Bakit? Ano bang meron dito sa exercise na ito? Bakit kailangan bigyan ng pansin ito? Lalong-lalo na ngayon na merong pandemya na lumalaganap sa ating bansa, no? Pero either way, kahit walang pandemya or kahit
kahit dapat mabigyan po natin ng pansin itong physical activity dahil marami po tayong makukuha. Okay? Dito matatalakay po natin unang-una sa lahat, ano ba yung physical activity? Pangalawa, ano ba yung bakit natin kailangan bigyan pansin ito? Ano yung mga exercises para or mga physical activities para sa bata, para sa adults, para sa mga older age, no? Ilang minutes ba sila dapat mag-exercise in a day, in a week? Yung mga pag-uusapan po natin. Then ano ba yung benefits nitong physical activity, no? And also, syempre, during sa mga nagtatrabaho, sa mga working na tao, busy person, syempre sinasabi nila wala akong time eh. May mga hindrances, no? Pero doon natin bibigyan ko rin ng pansin 'yon, no? Kung bakit i-encourage ko po kayo, bakit kailangan niyo talaga bigyan ng pansin ito at isisingit natin 'yan, bibigyan natin ng time slot yang physical activity sa inyong daily routine. Okay? Sige, magsimula na po tayo. So, physical activity, ano bang meron po dito? Physical activity is one of the best thing can do to improve their health. It is a vital for healthy aging and can reduce the burden of chronic disease and prevent early death. Okay? So, napakaganda po nung binasa ko, no? Sinasabi dito na it is the best thing to improve their health. So, ibig sabihin, mag-i-improve yung health natin kapag tayo ay in-increase natin or nagkaroon tayo ng physical activity sa ating daily routine. Okay? At ano ba sinasabi diyan? It is vital for healthy aging and can reduce burden of chronic disease. Okay? Ano ibig sabihin? Pwede nating ma-prevent or pwedeng ma-lessen na pumunta tayo sa chronic diseases. Ano yung mga chronic diseases? Like heart disease, like diabetes, obesity. So, yun, yung mga pwede nating ma-avoid and prevent early death. So, di ba napapansin natin ngayon, minsan may mga early 40s, late 40s, early 50s, namamatay na. Bakit? Ano sanhi nun? Ano sanhi nung mga kinamamatay nila? 'Di ba? Minsan nalalaman natin stroke, minsan heart disease, minsan dahil sa diabetes. So, 'di ba yun yung sinasabi natin na mare-reduce natin yung mapunta tayo sa ganong diseases or hindi man lang ma-reduce, at least ma-prevent natin. Okay? Yun yung kahalagan ng physical activity. Okay? So, sinasabi din na physical activity can reduce blood pressure, okay, and anxiety, and helps you sleep better. Okay? So, yun yung kagandahan doon. So, pwedeng maganda sa ating blood pressure at malilesen yung anxiety natin at mababawasan, magkakaroon tayo ng magandang pagtulog. Okay? It can also help to improve mood and energy level. Okay? So, magandang sinabi yun dito na pwede ma-improve yung ating mood and energy level. Ano pang meron sa physical activity? Ano ibig sabihin nito? Active people, generally live longer and are at less risk for serious health problems like heart disease, type 2 diabetes, obesity, and some cancers. Okay? So, ang isang active people o ang isang active person, okay? Ang isang active person, sinasabi nga is mas lessen or mas hindi siya pwedeng meron siyang less risk siya doon sa mga heart diseases or sa mga chronic diseases. For people with chronic disease, physical activity can help manage these conditions and complications. Ano ibig sabihin nun? So, kapag ako meron na akong heart disease, Sir Conrad, pag meron na akong diabetes, meron na akong heart disease, pwede pa ba ako? Yes, pwede po. No, pwede. But, sabi nga dito is, pwede nating i-manage yung pwedeng maging komplikasyon ng heart disease mo, nung diabetes mo, pwede nating ma-manage yan sa pamamagitan ng regular physical activity. Okay? So, pwede nating ma-manage, pwede po nating mabawasan yung
yung mga possible complications or yung conditions ng current disease mo. Okay? So, yun. Yun yung ibig sabihin ng physical activity. Ngayon, bakit kailangan natin to bigyan ng pansin? Why it matters? Okay? Bakit kailangan natin to bigyan ng pansin? Number one is about 1 in 2 adults live with chronic diseases. So, ibig sabihin, sa 2 adults, isa doon merong chronic disease. Ganun ang ratio ayon sa study. Ayon sa study, sa 2 adults, isa doon ay merong chronic disease. Kaya kailangan bigyan natin ito ng pansin. Okay? So number 2, bakit kailangan ito bigyan ng pansin ito? Only half of adults get physical activity they need to help reduce and prevent chronic diseases. Okay? So ibig sabihin yung ratio ng adults, 50% nun, sila lang yung nag-i-involve or nag-i-engage sa physical activity. Bakit? Bakit kailangan natin tong bakit nangyayari ito? Bakit 50% lang yung nagbibigay pansin? Okay? Dahil nga sabi nga nila is busy, sa trabaho, kulang sa time, tulog, mas masarap kumain, bakit pa kailangan ng ganyan? Mamamatay din naman, hahantong din naman sa ganun. Di ba? So, ganun yung mga rasunan ng mga obese. Okay? Ganun yung mga rasunan talaga ng mga obese. Pangalanan natin. Mas masarap daw kasing ngumuya. So, yun. So, hindi, ito yung, ipopromote naman natin dito yung physical activity. Okay? So, ano pa? Bakit kailangan natin itong bigyan ng pansin? Number 3, physical activity saves lives. Okay? And protect health. Okay? Sige, bakit? Ayon sa study, getting enough physical activity could prevent 1 in 10 premature deaths. Okay? So, it can save lives. Bakit? Kasi nga, sa 10 premature death, sa 10 nun, isa doon ay pwedeng masave ng isang active person. Okay? So, it could also prevent 1 in 8 breast cancer patients. Okay? So, sa walong breast cancer patients, isa doon ay pwede niyang ma-prevent sa pamagitan lang ng engaging in physical activity. Okay? 1 in 8 cases of colorectal cancer. Okay? Again, that's physical activity lang. Then, 1 in 12 cases of diabetes. Okay? It could also prevent 1 in 15 cases of heart diseases. So, yun, napakahalaga pala na itong physical activity. Ang dami niyang pwedeng ma-prevent na cancers. Nandiyan si breast cancers, nandiyan si colorectal cancers, si diabetes, no? Saka si heart diseases. Napakadami pong pwedeng maitulong na itong physical activity. Again, itong physical activity na ito, sinasabi ko, ay regular. Okay? Regular po, hindi po lang kung kailan lang gusto or kailan lang sisipagin. Okay? Pero yun nga, bibigyan ko po kayo ng mga minutes kung ilan yung minimum minutes nyo na pwede kayong mag-engage sa physical activity. Okay? Next, bakit kailangan natin ito bigyan ng pansin ulit? Number 4, physical activity builds a healthy and strong body. Okay? Benefits sa children. Okay? Benefits sa children. Ano bang makukuha nito sa mga bata? Okay? Number 1 is reduced risk of depression. Okay? Batang-bata pa lang, no? Nade-depressed na sila. So, yun, sabi nga dito is reduced risk of depression. Number 2, improves aerobic fitness. Number 3, improves muscular fitness. Ibig sabihin, mga bata pa lang, kailangan ma-improve na yung kanilang. May kita nyo kasi yung malulong sa gadget, no, ng mga bata. May kita nyo yung form ng kanilang mga muscles or yung kanilang physical build. Di ba? Parang ampayat. Kasi hindi nag-i-engage sa physical activity. Matataba. Paano? Pahabang nagagadget, kumakain, hindi gumagalaw.
'Di ba? Mapapansin niyo yan sa mga bata. I-compare niyo yung bata na engaged sa physical activity, engaged sa sports na mga bata, tapos ikumpara niyo siya doon sa bata na engaged sa sa gadget na kumakain, ibang-iba yung physique or ibang-iba yung ano niya, yung hugis nung katawan. Okay? So napaka ano, kaya nga sabi nga improves muscular fitness. Improves bone health. Okay? So bata pa lang mahabang bata pa lang ay mai-improve na natin yung mga buto nila. Okay? So it promotes favorable body compositions. Okay? Then lastly, it improves attention and measures of academic performances. Okay? Ano ibig sabihin ng improves attention? Ibig sabihin, itong mga bata na more engaged sa physical activity ay mas attentive sila. Mapapansin niyo po yan. Mas attentive at hindi sila yung parang lutang. Di ba? Mapapansin niyo, makikita niyo yan sa mga active na bata na more engaged sa physical activity. So, attention and measures of academic performances, lalo-lalo na kapag sa mga pagdating sa sports fest sa school, 'di ba? Mas sila yung nag-engage sa activities. Makikita mo yung mga engaged sa mobile nakaupo lang, ayaw gumalaw. Etong mga batang ito, pag engaged sila sa physical activity, pag sinanay po natin sila, talagang sila yung active. Sila yung nangunguna diyan sa mga physical activities ng school, no? So napakalaking tulong po nito para sa mga bata. Next, benefits for adults. Ano naman ang benefits sa adults, no? Number 1 is lower the risk of high blood pressure. Okay? So malilesen or malolower yung risk ng mga adults na pumunta sa high blood pressure. Ano yung range ng adults na yun? 18 to 64 years old po ito. 18 to 64 years old po ang adults. The next is yung lower yung risk ng stroke. Okay? Malolower yung risk sa stroke po ng mga adults na yan. Then, improves aerobic fitness din. Improves mental health. Okay? So, ibig sabihin, nandyan din yung nakapag-focus ng maayos, nagkakaroon ng presence of mind habang gumagalaw sila, so habang engaged sa physical activity, nandyan yung ano nila, yung presence of mind lagi. Okay? Improves cognitive function. Same lang din sa mental health. So, reduces arthritis symptoms. Okay? So, pag nandun na tayo sa age na prone na tayo sa arthritis, yung tinalakay natin dati, yung osteoarthritis, no? Yun kasi yung aging Tapos andyan din yung gouty arthritis. So, ma-reduce natin yung mga symptoms nun. Okay? So, also, it prevents weight gain. Kasi yung mga age nito, 18 to 64 years old, nandyan na po nandyan na pumapasok yung obesity. No, nandyan na yan. Nandyan na tayo, nag-engage na tayo sa more activities. So, kain na tayo ng kain. So, prevents weight gain kapag tayo nag-engage sa physical activity for adults. Next is for older age naman. Ano naman yun? 65 years old. Older. Okay? So, improves sleep. Okay? Benefits niya, it improves sleep. Bakit? Kasi nga, pag older age ka na, dumarating ka na nahihirapan ka ng matulog. Okay? Darating sa atin yun. Hormone. Ano talaga yan? Sa katawan po talaga ng yan. Dumarating na nagkakaroon sila ng insomnia. No? Nahirapan sila matulog. Parang putol-putol na yung tulog nila. So, darating talaga sila sa ganung point. No? Reduce risk of falling. Okay? So, minsan kasi, yung balance nila, hindi na ganun ka-okay. Hindi na ganun katama yung balance nila sa kanilang katawan. Biro mo, 65 years old, older. So, at risk na talaga sila for fall. Improves balance. So, kapag tayo ay nagsisimula na ngayon, kapag ikaw ay 20 years old at engaged ka na sa physical activity at pag dumating ka na sa 65 years old,
no, napakaganda. It improves your balance na. Mag-i-improve na yung balance mo. Improves joint mobility. Joint mobility, ibig sabihin yung mga joints mo, maganda yung range of motion, kung paano mo siya ma-bend or ma-twist yung mga joints mo, no? So, extend years of active life, no? Napakadaming benefits of this physical activity sa older age. At helps prevent weak bones and muscle loss. So, kapag tayo ay, pag nasa gantong edad na tayo, or early pa lang, nasa 50s, 40s, at engaged na tayo sa physical activity, ituloy nyo lang po yan. Okay? Bakit? Kasi it helps prevent yung weak bones. Kasi darating pag 65 ka na, sinasabi nila na manghihina daw yung buto mo or magiging brittle. No, sabi nga is, kapag tayo ay nagsimula at a younger age na engage tayo sa physical activity, no, maiiwasan po natin yung mga brittle bones pagtanda po natin. Okay? Napakaganda po nito. So, delays onset of cognitive decline. Cognitive, ibig sabihin yung paningin, yung pagkalabo ng mata. Okay? So, hindi agad siya magbo-blur. Okay, yung paningin po natin pag dumating po tayo sa 65 years old. Ganun kahalaga yung physical activity. Again, this is regular physical activity. Hindi lang yung basta-basta physical, yung tipong kailan nyo lang gusto. Okay? So, physical activity, basic. Ano yung mga basic physical activities po natin na pwede natin gawin? Okay? So, for basic physical activities, okay, how much physical activity do children need? Ilan ba talaga? Ano yung physical activity na kailangan gawin ng isang bata? Okay? So kapag preschool age, 3 years old to 5 years old, 3 years old to 5 years old, tandaan niyo po ito should be through yung physical activity nila ay dapat nag-i-engage throughout the day. Okay? So meaning, almost buong araw, dapat sila engage sa physical activity. 3 to 5 years old, dapat sila ay nag-i-engage sa physical activity. Dapat involved dyan yung parents, dapat involved dyan yung kung may kapatid, tulungan nyo. No? Habang wala naman kayong pasok, tulad ngayon, nandyan lang kayo sa bahay, wag cellphone. No, wag cellphone yung pagtunan nyo ng pansin. Engage kayo sa running, yung maglaro kayo ng mga mataya-taya sa loob ng bahay, 'di ba? Kayo lang naman tagu-taguan, 'di ba? Magandang maibahagi nyo 'yan or maging gayon yung gawin ninyo kaysa naman nakaupo lang kayo sa couch, nakaupo lang kayo sa sofa, kanya-kanyang cellphone, 'di ba? Kanya-kanyang TV. Mahirap yung ganon, di ba? Kanya-kanyang kwarto, bahala na, ikaw na dyan, ikaw na dito. So mag-engage kayo, mag-set kayo ng time ninyo for physical activity. Sabi nga dito, 3 to 5 years old, dapat throughout the day, dapat gumagalaw-galaw sila. Okay? Yun yung sinasabi ayon sa studies. Okay? So hindi ko lang naman po ito study, no? Kundi ayon po ito sa studies, no? Sa research. So sa 6 to 17 years old, ilan naman dapat? 6 to 17 years old ay dapat 60 minutes. Okay? 60 minutes or ibig sabihin 1 hour. Okay? Every day po ito Every day. Okay? 1 hour. So every day dapat nag-i-engage sa moderate to vigorous intense physical activity. Okay, like running, like push-ups, yan. So 1 hour kayo basketball, volleyball, no? Pwede kayo mag-engage diyan like badminton, nag-exert kayo ng moderate intense physical activity. Okay? So nandiyan din kapag sa school age or 6 to 17 years old, nandiyan din yung dapat nagma-muscle training din. Nagma-muscle training din except pa 'yon sa
sa 60 minutes. So 3 times a week. Okay? 3 times a week dapat si 6 to 17 years old ay nag-engage sa muscle training. Okay? Yun yan, tulad ng climbing, like sabi ko push-ups, sit-ups, basta makapag-build ng inyong muscles. 3 times a week. Okay? Yan yung sa 6 to 17 years old. Okay? So, siguro, mahaba po kasi ito talaga itong yung itatalakayin ko po sa inyo for physical activity, no? So mahaba po talaga ito, pero siguro itutuloy po natin to. At least ay magkaroon po kayo ng sana nagte-take note po kayo, no? Nagte-take note po kayo ng mga sinasabi ko para at least kapag meron kayong nakita nyo 3 to 5 years old, 6 to 17 years old, pag meron po kayong mga anak, lalo na sa mga magulang, meron po kayong mga anak na pupasok doon sa age na yon. So, at meron kayong idea na, ganun pala dapat yung nag-engage yung anak ko sa physical activity. Nagte-take note po kayo, lalo na po yung mga magulang, at doon sa mga, sa mga, mayroong mga heart diseases. No? So, bukas, bukas, ay itutuloy ko po ito, marami po tayong tatalakayin all about physical activity at marami po tayong matututunan dito. Okay? So bukas ay bibigyan ko po kayo ng types of activities na pwede nyo pong mabigay sa children, sa anak ninyo at sa mga adulthood. Okay? So again, maraming salamat po at muli ay sana nakatulong sa inyo about sa physical activity. Alright, maraming po salamat, Brother Conrad. And alam niyo po, totoo po yan eh. Kaya kung meron po kayong ito po ay concern tip para po sa mga magulang. Kung meron po kayong, alam ko naman, aayawan nyo rin naman to. Aayawan nyo rin naman yung mangyayari sa kanila. Kung meron po kayong, mga anak at nakikita ninyo na talagang nagbababa dyan sa tinatawag nating computer na yan, sa sa mga cellphone na yan, sa kanilang ML na yan. Mahirap kasi kung kayo rin ang kalaro eh. Yan. Kaya alam mo, gusto ko lang pong yan. Mamaya, madadali ko po ulit yan. Kaya ko po yan sinasabi sa inyo. It's because talagang, akalain nyo po para lang may gawing parang hindi ba may alisyo, hindi siya maging excuse. What I mean, ginawa ba namang sports yan? Sinama sa alam ko na nakaraan kasama yan sa Southeast Asian Games yata na yung paglalaro na yan kaya may sariling athlete na lumalaban. Kaya tinan mo pagka gusto ko maging atleta ng Pilipino, anong sports mo? Sa gaming sa cellphone. Hindi ko alam kung alam ko marami nakakaalam sa inyo niyan Kaya wag niyo hayaan na linlangin ng diablo yung mga anak po ninyo sa bagay po niyan. Sitahin niyo, pakilusin ninyo para patuloy silang mamuhay ng mga active life. Alright? Again, maraming salamat po, Sir Conrad, and that's really a big help. Alam niyo po, hindi tayo may educate dyan. Kala natin na inaayawan natin yung mga bagay-bagay na nakakapagod. Hindi natin alam, yung pala'y magpapalakas sa atin. You see, lagi ko po yan sinasabi sa mga kasamahan ko nag-exercise, sa mga sumasama lang naman. Pag pina-priority mo yung tulog, kailanman hindi ka lalakas. Puro ka lang forma at salita. Lalaki po yun, sinasabi ko. Gusto yung pangalanan ko. Huwag na. Okay, tuloy na po tayo sa ating spiritual. Minapatawa ko lang po kayo, pero huwag kayong tatawa na may laman yung bibig nyo. Baka mabulunan kayo. Mahirap i-apply yung tinuro ni Sir Conrad kahapon. Alright, ngayon po ay punta na po tayo sa ating pang-spiritual. And since today is Wednesday, ito po ay, this is the time for the young people. And ako po ay naniniwala that God has something for us. And I hope maraming young people ang nakikinig. And kasi most of the times, ang nakikita po namin nakikita namin dito sa aming screen ay mga adults again, the priority here ay kayo rin young people because you are the next generation of our country. Okay? Kaya siguraduhin natin na makakapanood kayo. Alright, ngayon po ay dadako tayo sa ating pang-spiritual.
And since ako po ang magli-lead for the spiritual lesson for the young people, I would like to open our Bibles again in 1 Corinthians. Balik po tayo doon sa main topic po natin. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. Okay? First Corinthians chapter 13, verse number 11. Kung nandiyan na po kayo, babasahin ko na po. Sabi po ng Biblia, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Ulit ko po. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Now, alam nyo po, ang passage po na ito ay napaka-importante and is very important na patuloy po natin itong maintindihan, especially para sa inyo mga young people. Because tandaan nyo, not all throughout your life, you are on your age right now. Naulit ko po, ang ibig ko lang po sabihin ay hindi po sa buong buhay nyo ay nananatili ka sa edad mo ngayon. Ibig sabihin, tumatanda ka and kayong mga nasa teenage years ngayon, hindi nyo pwede sabihin na huwag nyong gawing excuse na bata pa naman ako kaya kailangan ko nga magpapakasaya muna ako. No. Tandaan nyo, anuman, this is the word. These are the words na kailangan nyo tandaan po. Unang pasabog, mali pala. Unang paulam ko po. Nais ko pong ibigay sa inyo, mga young people, anumang makasanayan yung gawin ngayon, yan ang katatandaan ninyo. Inuulit ko, anumang makasanayan mong gawin ngayon, yan ang makakatandaan nyo. Katulad na lang ng tinuro po kanina ni Sir Conrad. Kung hindi po kayo nasanay nung bata pa kayo na puro lang kayo cellphone, puro lang kayo gadget, at tinatamad kayo magagalaw-galaw, pag yan ay nakatandaan ninyo, habang buhay nyo nang iindahin ang mga sakit na papasok sa inyo. You see that? So, ibig ko lang sabihin, ay hindi maganda. Okay? So, the same thing when it comes to our spiritual. Okay? When it comes to our spiritual life, ganoon din po ang pangyayari. Okay, ano po ang pangyayari? Pag ang nakasanayan mo ngayon bilang isang kabataan, ang nakasanayan mo ngayon sa spiritual mong bagay, ay buhay, ay puro pambata lamang. Okay? Balang araw, tatanda ka na yung spiritual mong pamumuhay ay pambata pa rin. Na hindi na siyempre naaayon sa edad mo. Alam nyo, napakapangit. Lagi nga natin binabanggit yan. Napakapangit nga po na ikaw ay nasa 30 years old na, 40 years old ka na, 50 years old ka na, tapos meron ka pang ugaling pambata. You see? Hindi yan maganda na makasanayan mo. Kaya ko po yan sinasabi sa inyo, dahil maliwanag na binabanggit po dito sa Biblia, when I was a child, I spake as a child. Siguro naman po wala na may mga pamilya ngayon, na may mga tatay ngayon, na may mga nanay ngayon, na pagka nagsalita kayo ay para pa ring bata. Kain ka niya. Wala. Ibig ko sabihin, wala pa naman po ako nasaksihan ngayon na tatay na lahat-lahat, may pamilya na, bulol-bulol pa magsalita. Ibig ko sabihin, of course, maliban lang talaga sa set aside natin yung mga set aside natin yung may mga problema physical, ano po? See, pero yung parang bata ka talaga na sinasadya mo na hindi ka na wala ka namang problema. You see? Wala pa naman ganyan. Makipag-usap na parang bata, eto ang marami. When I was a child, I spake as a child. You see? Sabi ko sa inyo, isa-isahin natin ito eh. Now, young people, listen carefully. Paano ka ngayon? The word spake here doesn't only mean, doesn't only talk about yung pagsasalita mo, but also it comes kung paano ka makipag-usap. Paano ang iyong pananalita? You see, you've got to be careful on this. It's because of the reason na marami pong mga kabataan ngayon
ay kala nyo yung mga bagay-bagay na kung paano kayo makipag-usap sa nanay at tatay ninyo, you see, parang yung tipo na, yun nga, yung napag-usapan natin sa building a good relationship, yung tipong parang lagi kayong may pagmamalaki sa magulang nyo. You see? Now, you've got to learn na kayo ay mag-mature sa bagay na yan habang kayo ay nasa murang edad pa lamang. Again, naalala niyo po, sinabi ko po sa inyo last time nung ako po ay nagsimula, nung binigay ko po kayo ng overview, ang sinabi ko po sa inyo ay ang focus natin is the spiritual maturity. You see? Is the spiritual maturity. When you communicate, makikitaan ba kayo ng maturity when it comes to your spiritual life? See? When you talk, you see, when you talk, pag kayo ay nagsalita bilang isang kabataan, makikitaan ba kayo ng maturity? Of course, meron tayong mga edad, pero alam niyo, sabi nga, ito, mapapapiyawan ko lang pong ilustrasyon na po. Alam niyo po, meron mga instances na kaming dalawa ni Yang. Ano po, nakikita namin minsan, at minsan may mga biro tayo na yung mga bata ay parang matanda magsalita. Kasi pagka nakakita minsan ng bata, minsan si Daniel or minsan si Isaac, natatawa kami kasi pagka kumilos o parang pag magsalita, ay parang matanda na. I mean, yung the way na makipag-converse siya, hindi lang yung magsalita. Of course, hindi namin sinasanay sila na verbally yung magsalita ng bulol, kinakausap namin sila ng straight, as in the proper way of speaking. Para, yung conversation, how they converse with us, at kung paano sila mag-uusap, parang ang tatanda nila. Alam nyo, minsan buti pa yun eh. Buti pa yung nasa 4, buti pa yung nasa 3 years old. Kung mag-usap ay parang matanda. Pero most of the young people today, na nasa teenage years na kayo, kung magsalita kayo, ay parang mas bata pa kayo sa 3 and 4 years old. You see? Ano yung paano kayo mag-converse? Lahat ng mga conversation ninyo, lahat ng mga usapan ninyo, lahat ng mga nilalaman ng usapan nyo has nothing to do with your spiritual maturity and even nakafocus sa physical maturity. Kaya kailanman, maraming mga kabataan ngayon, ang mabagal ang process ng maturity. Bakit ang bagal? Kasi nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo young people, listen to this carefully. Ulitin ko, hindi kayo hanggang dyan lang. Tumatanda kayo. Actually, this is the principle na naggising sa akin. See? Ano yung sinabi sa akin ni Pastor noon? Tatanda ka rin. Or, bago niya pa sabihin yung tatanda ka, sinasabi niya rin na, tumatanda ka na, Janil. Tumatanda ka na. You see? So, ganun din mga kabataan, tandaan nyo, tumatanda kayo. Hindi habang buhay 13 years old ka, hindi habang buhay 14 years old ka, hindi habang buhay teenager ka, hindi habang buhay nandiyan ka sa college years mo, hindi ka habang buhay ay nandiyan na na ikaw ay, hindi habang buhay na ikaw ay nandiyan sa kalagayan mo ngayon bilang isang kabataan, tumatanda ka. You see, the question is, as you grow old, on your age, bumabagay kaya ang spiritual maturity mo sa edad mo? Again, you have to focus on these young people. The reason why you have to focus on this, it's because of the reason na maraming mga tumatanda ngayon na hindi mo maibabagay ang kanilang spiritual maturity sa kanilang edad. Now, we're not trying to judge anyone here. Listen carefully, young people, our main goal here ay patuloy tayong mapalapit sa Diyos. At para tayo ay patuloy na maging malapit sa Diyos, we have to be spiritually mature. The very first thing that you have to check when you converse, on your conversation, you see, is there any spiritual maturity that can be witnessed when you converse with your parents, when you talk to someone that is older than you, and even when you talk to each other na mga kasamahan mo, is there any maturity? You see? Is there any maturity na makikita ninyo? Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, o mga kabataan, tanggalin nyo sa isipan nyo to. Gusto ko lang tanggalin nyo to sa isipan nyo. Minsan kasi, pag narinig nyo yung salitang maturity, it seems like hindi ka na pwedeng magbiro. Para kasing ang dating ng maturity sa inyo, mga kabataan, is that pag matured ka na, so wag ka nagbibiro, matured ka na dapat. O wag
huwag ka nagbibiro, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Dapat para kang di matured Huwag ka nga, may mga maling implikasyon, may mali tayong pagkaintindi magdating sa spiritual maturity. You see, the very important thing when it comes to our spiritual maturity is the character, it's your attitude. See, kaya nga ngayon pa lang, inaayos yung pag-uugali natin. Now, when it comes to that, the way you converse, and ano po yung kasunod? I spake as a child, I understood as a child. Magkasama po kasi yan Di po ba? Pag ikaw ay nakipag-usap o pag ikaw ay nagsalita, dapat may laging kasamang pang-uunawa. Ano po ibig ko sabihin? Every time na ikaw ay nagsasalita, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Every time na ikaw nakikipag-usap, naiintindihan mo ba o nauunawaan mo ba ang pag-uusap ninyo? Nauunawaan mo ba kung ano ang sinasabi mo? You see, I understood. It is the exercise of the mind. Ito yung kakulangan sa maraming kabataan ngayon. Kaya hindi natin nakikita yung maturity sa maraming young people ngayon. Because when they speak or when they talk, most of the young people today on this generation or in this generation, most of the young people, hindi na pinapagana ang isip pagka nagsasalita. This might sound different sa atin, pero this is the truth. Ano ibig ko sabihin, hindi na pinapagana yung salita? Hindi na pinapagana yung isip pag nakikipag-usap. Kaya nga, tinan nyo, pagka napagalitan ng magulang, ano yung sunod na mga binabanggit ng bunganga ninyo? Ano yung mga sumusunod na pananalita ninyo? You see, if you really have that exercise of the mind and you understood what you are going to say, therefore, lahat dapat ng mga lalabas sa bibig ninyo, see, lahat ng lalabas sa bibig ninyo, you have to make it sure na talagang naiintindihan nyo yan. And bago yan lumabas, ay napag-isipan nyo yan. Pinag-aralan nyo yan. Again, the word understood here, it talks about exercise of the mind. You see? How do you exercise your mind pag kayo ay nagsasalita? How do you exercise your mind pag kayo ay nakikipag-usap, young people? You see? And the truth is, most of the young people today, sabi nga doon sa biroan dito namin ng mga full-time, ng mga nagbibiroan dito, sabi nila, pagka nagsasalita, nonsense. Exactly. Most of the time, na pagka nakikipag-usap o nag-uusap ang mga young people ngayon, most of the time na sila ay nag-uusap, ay walang nonsense yung kanilang pinag-uusapan. You see? Paano naman sinasabing nonsense? Minsan naman kasi nagbibiroan lang kami. No, hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi ba madalas pag nagkikita kayo, kung gusto nyo may sense ang pag-uusap ninyo, how many times, see? How many times kayo nag-usap, kamusta na ang iyong church life? How many times, young people, bumanggit sa, nagkausap kayong magkakaibigan, kamusta na ang involvement mo sa simbahan? You see? How many times na dumating sa pag-uusap ninyo, mga young people, para ma-check ng maturity ninyo, ang spiritual maturity ninyo, how often na pag kayo ay nagkikita-kita, again, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi importante yung pagbibiro, hindi importante yung kayo, hindi bawal yung kayo magbiro, hindi bawal yung kayo ay magkaroon ng kasiyahan, but the main focus here is your spiritual maturity. You see? Ang hindi maganda, yung wala nang ibang laman yung pag-uusap nyo, kundi mga bagay na ikalalayo nyo sa Diyos rather than ikalalapit nyo sa Panginoon. Pag nagsama-sama kayo, how do you speak? How do you converse? How is your conversation? What is the content of your conversation? Meron bang understanding sa inyong pag-uusap? Nandoon ba yung exercise of your mind? Kasi kahapon lang, may pinakita sa akin yung isang area leader po dito na kasama po namin ang full-time staff. Sir, sabi niya, tinan mo naman, ito yung mga young people natin. You see? Nakahawak sa cellphone, nakasakay sa sasakyan, magpapatugtog ng mga tugtugan ngayon. At tapos yung nakaharap ng cellphone, naman tumutugtog, nagpapakyut pa sa cellphone. Tapos ipopost nyo yan sa Facebook. Yan ba yung tinatawag yung pagmamature?
Is that how you exercise your mind? Is that pag kayo magkakasama, ganun ba kayo magkakausap? Nagkakagulo, tas yung katabi niya naglalaro ng ML? You see that? Sabi ng Biblia, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. The word thought here, it means estimate or conclude. Is that how you estimate or is that how you conclude your life? Ganyan mo ba estimahin ang buhay mo, young people? Ganyan mo na lang ba tingnan? Ganyan mo na lang ba ganyan i-measure, timbangin yung buhay mo? Ganyan ka na lang ba kababaw? Young people, listen to this. We are trying to help you here na ang buhay nyo bilang isang kabataan habang kayo ay wala pa sa inyong sa estado ng pagpapamilya, ay ngayon pa lang magkaroon na kayo ng maturity sa sarili ninyo para nang sa ganun, pag dumating kayo sa pagpapamilya nyo, hindi nyo yan po problemahin at hindi na yan magiging sanhi ng inyong maaaring paghiwalayan pa later o ng inyong asawa. You see? Alam niyo po ba yung mga hiwalayan ngayon? See? Most of the reasons kung bakit sila nagkakalayo at sila naghihiwalay, immaturity. You see? Immaturity. I hope marami mag-agree sa akin ng mga mag-aasawa ngayon. Nag-aaway, not because of the reason na yung kanilang pinag-uusapan ay talagang, ay yung kanilang pinag-awayan ay it has something to do with their maturity. Most of the time, magsasabi sila ay incompatible. Sabi nga sa mga sinasabi na naririyan sa preaching, after 7 years ng pagsasama, after 7 years ng kanilang pagsasama, mayroon ng 6 na anak, and sa 6 nilang anak, doon pa sila magsasalita later on, maghihiwalay kasi hindi sila compatible. Anong reason lang naman nila? What is their main reason kung bakit sila nagkakaganon? Kasi meron lang hindi na pagkakasunduan na gusto nung isa, na gusto nung isa. No, bakit nagkaroon nun? Ang problema ba nun nung mag-asawa sila? No, ang problema nun nung sila'y bata pa at sila'y nung nasa edad pa ng kanilang kabataan, wala nang maturity na nai-practice sa buhay. Ano ibig sabihin walang maturity? The way they speak, the way they understood, the way they exercise their mind, and the way they estimate their life. Ay hindi mo makikitaan ng maturity. You see? Ano pa yung sinabi ng Biblia po dito? Tingnan niyo yung tatlo na yan. Yan po ang pinaka-problema ng kabataan ngayon. When you speak, when you converse, when you talk, when you exercise your mind, and how you estimate your life. Diyan po nagkakaroon ng problema ang kabataan ngayon. Yun yung conclusion nyo ngayon sa buhay ninyo. Bata pa naman ako Magpapakasaya muna ako. Darating din ako dyan tsaka na ako magpapakatino pagka magpapamilya na ako. Hindi yan ganun. You see? Ngayon pa lang, dapat sanayin mo na ikaw ay magpakatino at mag-isip, makipag-usap, sanayin mo nang makipag-usap ng merong kwenta, merong sense, merong kabuluhan. See? When you exercise your mind, habang ngayon ay bata ka pa lamang, kailangan sanayin mo ng sarili mo that how you exercise your mind has something to do with has something to do with your maturity. You see? And also, when you estimate, how you estimate your life, kung paano mo ngayon tingnan ang buhay mo, you've got to make it sure na may practice mo na ang maturity mo sa kadahilanan na later on, pagtuntong mo sa susunod na kabanata ng iyong buhay, which is ang tinutukoy ko yung pagpapamilya, hindi mo na ganun po problemahin ang mga bagay na yan. It's because nakasanayan mo na ikaw ay mamuhay ng matured na pamumuhay nung ikaw ay bata pa lamang. Walang masama doon. Again, ulit ko, young people, huwag kayong matakot sa salitang matured. Kasi pag matured na, parang hindi ka na pwedeng maglaro. Hindi ganun yun. Hindi, ano ba ibig mo sabihin laro? Kung yung laro mo naman ay pambata pa rin at hindi na talaga naaayon para sa'yo, yun ang alisin mo. You see? Now, again, yan po yung pinakabuo
buod ng maturity. Mapa-physical, mapa-spiritual, yan po yan. Now, kung bakit ko po sinasabi sa inyo na we have to focus on your spiritual maturity, young people, it is because of the reason, ang makakatulong sa inyo magkaroon ng full maturity as a young people, kahit na sa inyong pagdating sa inyong physical, okay? Ang makakatulong sa inyo dyan is the spiritual, because any spiritual matter, every spiritual matter is always intellectual. Okay? Inuulit ko. Every spiritual, I'm talking about the Word of God, I'm talking about the teachings of the Word of God, teachings na mapapakinggan natin and preachings na mapapakinggan natin sa Biblia, lahat ng spiritual na bagay ay intellectual. Ibig sabihin, lahat ng nasa Biblia is always food for the mind. Okay? Lahat yan ay para sa tamang kaisipan. It's always intellectual. Any spiritual or every spiritual thing is always intellectual. At para tayo ay mag-mature, what we need is intellect. Okay? Kaya laging ipinupush ng simbahan natin, laging ipinupush ng ating mahal na pastor, dapat makasanayan mo na mamuhay intelektual at hindi emosyonal sa kadahilanan ng most of the young people today who lives their life emotionally, sila yung mga hindi nagmamature. You see? O bigyan ko po kayo ng halimbawa. O, kung ikaw ay isang anak na patuloy ka pa rin naglalalaban at patuloy ka pa rin nagrereklamo kapag ikaw ay tinuturuan ng magulang mo, hindi ba yung pagrereklamo mo dahil lang ng inyong emosyon yan? It's a burst of your emotion kasi hindi mo kayang tanggapin yung itinuturo sa'yo. But if you are intellectual enough, pag-iisipan mo yung itinuturo sa'yo at yan ay makakatulong pa sa buhay mo, that will help you mature. Anong naging dahilan ng inyong maturity? Kasi pinag-isipan mo yung itinuro sa'yo na nagmumula sa Biblia. Nakita nyo kung paano natin pinagdudugtong? You see, pag gugustuhin mo sumunod sa salita ng Diyos at pipiliin mo sumunod sa salita ng Diyos na itinuturo sa'yo ng magulang mo at tinuturo sa atin dito ng pastor natin and every teachings and preachings na papakinggan natin sa church, lahat itutulak ka sa intelektual na pamumuhay. Kaya nga pag namuhay ka ng intelektual, hindi imposible na ikaw ay mag-mature sa buhay mo. It doesn't matter kung ilang taon ka na ngayon. O halimbawa na lang, narinig po natin dito, nababanggit po nila Pastor Hill at nababanggit po dito halimbawa na lang kila Sir Lamsel sa isang GC sa Viber, nakikita ko po doon. Nakakatuwa, bagamat nagbibiruan, yung dalawang tatay, hindi ko alam kung biroang totoo o biroang-biroan lang, pero ibig ko sabihin, na yung kanilang mga anak ang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Yan yun, ilustrasyon lang po ito ha. Hindi nila kailangan kumuha ng katulong para magtrabaho sa bahay kasi yung anak nila ay nagtatrabaho sa bahay. And hindi ko lang po alam yung isang father kung may ilan na teenager niya, pero kay Sir Lamsel, alam ko, si Aki ba? Ilan to si Aki? 14. Si Aki lang ang pinakamatanda. 14 years old si Aki. Siya pa lang ang teenager. Pero the rest ay wala pa sa teenage years. Pero may ginagawa na sila sa kanilang bahay. Yan po ay sign ng maturity. Kala nyo yung mga ginagawa niyo, yung pambahay na kinatatamaran ninyo? See? Kala nyo hindi yan bilang ng maturity? Kasama yan sa inyong maturity. You see? Kaya nga yung pagre-reklamo nyo, pag hindi nyo, nasa Biblia, tinan nyo po ibabalik po natin ulit sa Biblia. Ang pamumuhay natin, young people, gusto ko lang ipaalala sa inyo, ang buhay ng tao, whether we accept it or not, at lumayuman tayo o sa lumapit, ang buhay ng tao ay umiikot lang sa salita ng Diyos. You see? Kaya nga walang bago sa salita ng Diyos Lahat lang yan ay nauulit. Yaan lahat ay nakarecord sa salita ng Diyos. Tinan nyo. Sabi ko sa inyo, lahat ng bagay sa Biblia ay intellectual. Pagdating sa katamaran, meron bang sinasabi sa Biblia? Meron. Sa Book of Proverbs. You see, may tanong pa nga doon si Solomon How long will thou sleep, O sluggard? When wilt thou
arise out of thy sleep? Vertigo. When wilt thou arise out of thy sleep? See? Kailan ka babangon? You see? Most of the time, most of you young people, di ba? Yan ang nagiging problema ng magulang. Okay? Tanggapin para matuto. Hindi makabangon kasi hindi lang tamad dahil ang gusto, sabi nga kanina Sir Conrad, wala nang physical activity kasi puro na kayong cellphone. You see? Ikukulik natin. Ilustrasyon po ito. Ganyan na nagiging problema, katamaran. You see? Yung katamaran ba, meron man tinuturo ang Biblia para ma-overcome mo yun? Para mawala ka sa bagay na yan? Meron. Kung tatanggapin mo yung turo na yon, tingnan nyo ha, salita ng Diyos, ituturo sa'yo, you will put it in your mind. Intellectual nga, sabi ko nga po sa inyo, intellectual eh. You see? Kaya yung mga ginagawa natin sa bahay can help you mature. It's because yan ay itinuturo din sa Biblia na dapat mong gawin para ikaw ay mag-mature sa buhay mo bilang isang kabataan. You see? And pagka nakita mo yan sa Biblia, laging ipinapaliwanag yan ng Biblia sa atin kung bakit kailangan mong umalis sa kalagayan ng katamaran. You see? Ano sinabi ng Biblia? Sa poverty, saan ka dadalhin ng poverty? It will bring you to shame. You see? Kaya nga, tinan niyo po kaya ko po yan sinasabi sa inyo mga young people is because most of our problems, kaya nagkakaroon ng problema ang mga kabataan ngayon at namamuhay kayo immaturely, it's because you are not trying to live or you're not living your life intellectually. That's the very point here. You are not trying to live, or you're not trying. Ang pinaka-point is most of the young people are not living their lives intellectually. Intellectually. Okay? Hindi na mumuhay intellectually. Kaya nga maraming kabataan ang tinatamad sa salita ng Diyos kasi ayaw niyong mamuhay intellectual. At kailanman, pag hindi kayo namuhay intellectual, kailanman, huwag kayong umasa na kayo ay magkakaroon ng maayos na maturity. Kaya ako sinasabing, meron bang hindi maayos na maturity? When the world defines their own kind of maturity, iba sa Biblia. Iba ang maturity ng mundo, iba ang maturity sa Biblia. Ang maturity na tinuturo sa Biblia can be applied in this world and in our life, but the maturity of this world can never, ever help us na magkaroon ng maayos na maturity sa buhay natin. Lalong-lalo na sa inyong mga young people. Listen carefully, young people. Sabi ng Biblia, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. The word man here doesn't talk about age. You see, ang ginausapan po dito, yung pagiging man dito, is you already have that capability to understand things. Meron ka ng pangunawa. You are already, wala ka na doon sa stage ng mga bata na kailangan pa talagang tutukan. Okay? Tutukan ng matindi para talagang maintindihan nila yung kanilang ginagawa. No. Most of you young people, I'm talking to you teenagers and even to you, kahit na kayong mga nasa juniors pa lamang, lagi ko sinasabi sa inyo to, alam nyo na kung ano ang tama at mali. Okay? Alam nyo na ang tama at mali. Alam nyo na ang mga bagay-bagay na pwedeng makaayos ng buhay nyo. Alam nyo na yung ikaayos ng buhay nyo at ikasisira ng buhay nyo. Okay? You have that kind of thinking. Sabi ng Biblia, I put away childish things. I put away childish things. The question here is this. Okay? Ito po yung tanong ngayon. Ngayon sa edad mo, ano pang mga bagay sa buhay mo ngayon? Ang alam mo namang hindi na dapat naaayon sa buhay mo at wala nang kinalaman. Wala nang kinalaman sa susunod na stage ng buhay mo na ngayon ay ginagawa mo pa. You see?
palinawin natin, ano pa ang mga childish na gawain mo ngayon? Reklamador ka sa magulang mo? Childish. Yung iyong pagsisimangot sa magulang mo? Childish. Yung iyong pagmamalaki sa magulang mo? Childish. You see that? Yan yung mga bagay na kailangan po natin tanggalin. I mean, see? Paano ka pa mag-isip kung lahat ay para pa rin sa'yo? Childish. I mean, yung may selfish kind of thinking ka, yung meron thinking ka ng mundo, konsepto ka ng mundo, buhay ko to, ako nang bahala dito, buhay ko to, ako nang masusunod sa buhay ko. No. Kailanman, wala tayong karapatan na ariin ang buhay natin. Ipinagkaloob lang sa atin ito ng Diyos. Kung maiintindihan ng maraming tao ito, ipinagkaloob lang ito sa atin ng Diyos. Hindi natin ito pwedeng ariin. You see that? Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo ngayon. You try to reflect on your life right now. Young people, listen carefully. Always reflect on your everyday lives. Kahapon, ngayon, bukas, anong plano mo? Anong plano mo? Paano mo isasabuhay o paano mo papalakarin ang buhay mo bukas? O ngayon na lang mismo. See? Paano mo ipapamuhay ang buhay mo ngayon? You see? Ubusin mo ba yung oras mo ngayon? Nakaharap ka sa cellphone mo at hindi ka naman nanonood ng The Baptist Lunch, nakikinig ka lang kasi naka-Baptist Lunch na yung magulang mo. Sa cellphone mo, naka-YouTube ka. Ayan kita ko. Ay, hindi pala naka-ML ka. Narinig ko. You see? Ano ang ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Reflect on your life. See, lagi mong intindihin. Kasi again, sabi ko nga sa inyo kanina, anumang makasanayan ninyo, gagawin nyo na yan habang buhay. You see? Pag nakasanayan mo ng mamuhay na tamad, habang buhay, kahit may magpamilya ka pa, you see? Kahit na magkaroon ka ng pamilya, darating ka rin sa punto na mag-aaway kayo lagi ng asawa mo kasi tamad ka. Ano lang, ang problema na ito, anong may puproduce mo, parehas mo na naman. You see? Kaya nga po, this is very important na maintindihan po natin. Again, sabi dito, ang Biblia, sabi dito ni Apostle Paul, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. You want to be matured, you want to get matured, you see, gusto mo matuloy na ma-work out ang iyong maturity, just put away childish things. Ganun lang kasimple yan. Just put away childish things. Parang napakahirap naman po gawin. Kaya ko sinasabi yan. Kaya ko sinasabi sa inyo na that's how simple it is. It's because all it takes is a willing mind. Pero yun ang nga sinasabi ko hanggat hindi nyo nakakasanayang mamuhay ng intelektual, you will never have that willing mind na tanggalin ang mga childish. Hindi ko alam kung anong mga childish na bagay ang meron ka. You have to abolish it, not just put away. The word put away here means abolish. Hindi ko sinasabing iisang tabi mo. You abolish it. You see, tanggalin mo. Tanggalin mo ang mga pambatang bagay pa sa buhay mo. And live a matured life. Lalong-lalo na sa iyong spiritual na pamumuhay. Because everything will follow kung aayusin mo or magfo-focus ka sa iyong spiritual na pamumuhay. Alright? Kaya nga ako naniniwala, yung mga bagay-bagay na ginagawa po natin dito sa simbahan, young people, again, listen, young people, don't you ever miss the programs na meron po ang simbahan natin. You see? Don't you ever try to do that because I'm telling you, lalo na sa panahon natin at sa kalagayan natin ngayon, nako, pasalamat na nga lang tayo sa Panginoon that this technology, yung technology na meron tayo, okay? Yung technology na meron tayo sa buhay natin, ay nagagamit natin, nako-convert. Yan nga yung sinasabi ni pastor sa amin, sa atin palagi naririnig yung sinasabi niya sa pulpit, and it happens na yan yung words ng aming class sa PSS Class 2009, matatag. Ang sabi ni pastor, adapt, convert, overcome.
You see that? Ngayon, sa kalagayan natin ngayon, of course, hindi na tayo makapagtipon katulad ng ginagawa natin. Listen to this, young people. So, in-adapt natin. By using the technologies, we are adapting the technologies para magamit natin. Yun nga lang, para mailagay sa kaayusan, yung paggamit ng technology, we converted it. That's why until this time, overcome pa rin natin. We can still we are still overcoming yung mga, na-overcome natin yung mga plano ng diablo para pahintulutan or hadlangan ang gawain ng Panginoon. You see? Kaya ko yan sinasabi po ngayon, it is because of the reason, young people, tayo ay namumuhay na ngayon sa pamumuhay ng teknolohiya. Pumasok na tayo sa ganyang pamumuhay ngayon. Kaya nga may mga programa tayo, kinonvert yan ng ating mahal na pastor para matulungan tayo na patuloy tayong lumago. Okay? Kaya young people, grab the opportunity every time na meron tayong programa, makinig kayo, you take advantage of it, and kung meron pa kayong mga programa sa area nyo, don't you ever miss that. Alam nyo, nakakalungkot. Ako sabi ko nga, may nakausap ako. Malapit na po ako magtapos. And then, we'll hear a testimony kung paano po natutulungan ng ating simbahan at ng programa ng ating simbahan ang isang kabataan na mag-mature spiritually at mag-mature sa kanilang buhay. Ang paano sila natutulungan ng spiritual maturity. Now, last illustration. Tinan nyo po Alam nyo po, nakakalungkot. May kausap lang ako. Lately, sabi ko nga, na-share ko rin yan dito. Sabi ko dun sa young people na ito, tingnan mo nangyayari sa pamilya mo. Ikaw sana yung ginagamit ng Panginoon to anchor, maging anchor ng kanilang spiritual life. You see, yung kapatid niyang matanda sa kanya, nagne-necktie na rin, nagla-livestream, nag-picture, nag-necktie pa rin. But yet, binitawan niya. Itong young people na to sumama sa crowd na walang pakialam sa spiritual maturity. Kaya ngayon, ayun, siya yung ilustrasyon ko kanina, na yung mga kasakasama niya ay gagala lang, mag-ML, matatanda na, ang mga magulang ay matatanda na rin, wala pang inatupag, kundi maglaro sa cellphone. Pagkatapos, ay tatakbo sa simbahan para manghingi ng tulong pag nagka-problema yung magulang. You see how immature is that? Yun ang pinuntahan niyang crowd ngayon. Di ano ngayon ang kanyang paano niya ngayon pinapamuhay ang kanyang araw, ang kanyang everyday life? Di puro pakyut sa my day. Yon ang mangyayari sa isang kabataan pag hindi mo piniling mag-mature spiritually. Even sa pamumuhay mo physical, hindi ka rin magmamature. And again, sabi ko nga po, natutunan ko rin naman po ito sa ating mahal na pastor. Whether we accept it or not, I'm done. Whether we accept it or not, brethren, anumang immaturity natin, ay laging kakulangan yan sa spiritual. You see? Ano mang kakulangan natin, and in fact, sabi ko nga every problems we have physically, every problem na magkaroon tayo physically, hindi natin pwedeng tanggalin sa equation ang buhay natin. Nagkakaproblema tayo sa spiritual, kaya hindi naaayos yung ating problemang physical. Nasa Biblia ba yan? The spirit of a man will sustain his infirmity. Hindi magiging big deal ang physical na problema mo at ang physical maturity mo kung mas bibigyan mo at pagtutunan mo ng pansin, young people, na mag-mature ka spiritually. Sabi ko nga, spiritual is always intellectual. For you to mature, young people, live an intellectual life. And for you to live an intellectual life, you need a spiritual guide. I hope, mga kabataan, ay nagustuhan nyo ang hinain ko sa inyo at hindi kayo napaso at hindi kayo nabulunan sa sinabi ko sa inyo. Again, our main goal here is not to put you down. Gusto ko magsama-sama tayo, gusto ng mahal nating pastor, at alam kong gugustuhin nyo rin na magsama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Magsama-sama tayong mag-mature because the more we became mature spiritually, the more na tayo ay napapalapit sa Panginoon. The more na malapit ka sa Diyos, the more na may pagpapala ka sa buhay mo. Young people, again, focus on your spiritual maturity.
Alright? I hope natulungan kayo yan. And bago tayo pumunta sa ating testimony, ay ngayon po mga kapatid, maaaring kayo po ay muling nagtaka kung bakit wala po dito sa ating mahal na pastor. Kasi po, andito po siya sa tabi ko. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat and thank you for keep tuning in. Maganda ho yung pinag-uusapan po natin ngayon, lalo-lalo sa mga young people, no? Now, don't you miss this, young people. If you're a young man, young lady, don't miss this. You need this, no? At ating binaybay po ngayon, binaybay po ni John Hill kanina, yung patungkol sa 1 Corinthians chapter 13. And alam nyo, napakarami. Simple lamang po kung paano pinaliwanag ni Paul dito yung maturity. You know, and when the Apostle Paul spoke to the Corinthians, talagang dinidil niya yan bilang isang immature na mga tao, na mga Kristiyano. You see, alam niyo, sukatan mga kapatid ng maturity rito na binanggit ni Paul because everybody in chapter 13 almost doing what is right. You know, sabi nga ni Paul dito, they can speak another language or languages, ganon. And not only that, meron pa sila hong pananampalataya din, mga kapatid. And it's not just faith, man. I'm telling you, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 and verse number 2, it's a kind of faith that can move mountains. See? But hindi lamang po yan, mga kapatid. And meron pa, sabi ni Paul, if you can give your body to be burned, ibig sabihin, look at the sacrifice. Grabe ho. Grabe, matindi yun. You can give your body to be burned, and then, ibig sabihin, grabing sacrifice po yan, mga kapatid. But, ang sabi ni Paul, kung walang charity, that's nothing. Grabe, ano? Grabe yung pinagagawa. Biro mo, may pananampalataya, nag-move na mountain, merong willingness na mag-surrender ng buhay kahit na patayin, you know, and grabe, nakakapagsalita na iba't ibang wika, you know, pero sabi ng Biblia, if you don't have charity, that's nothing. So ano yung sukatan dito, mga kapatid, ng charity? And explain ni Paul what charity is all about. And then Paul said, charity, ito sinabi niya, that not be itself unseemly. Okay? This is in the negative side, mga kapatid. Speaking of immaturity, seeketh not her own. See? Hindi yung sarili niya. And not easily provoke. Oh, man, young lady, isipin po natin to kahit na sa mga matatanda na. Not easily provoke. Thinketh no evil. Okay? Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. That is charity. Alright? So, sinabi ni Paul sa negative side, not. Pero, sabi niya, charity rejoiceth in the truth. Okay? Now, napakasimple lang. Elementary ang dating eh. Tanong, natutuwa ka ba sa katotohanan o nagagalit ka sa katotohanan? Okay? Pag natutuwa ka, ibig sabihin yan, meron kang maturity, nagmamatured ka. Alright? Pag hindi ka natutuwa, ay hindi. Talagang immatured ka pa. Pag pinagsasabihin ka ng magulang mo, tinuturuan ka ng magulang mo ng mabuti, tapos nagagalit ka, it's a sign of immaturity. And look at this. Sabi ni Paul, bear it all things. Kaya mo ba? Now listen, ito napakasimple. What is charity? Charity is love in action. Hindi yan love na nananatili, in action. Alright? Hindi yan sinasabi natin, I love you, that's all. But where is love? Hindi mo makita. Because that is not love in action. Therefore, that's not charity. Charity is love in action. Kaya sabi ni Paul, bear it all things. Bear it all things. You see that? So, ang sukatan dito ni Paul ng totoong maturity is that you have love na meron kang love in action and that you can bear all things because of love. Okay? Kaya sabi ni Paul, binasa kanina ni Janil, mga kapatid, sa verse number 11,
When I was a child, I spake as a child. Ibig sabihin, siya nagkakaroon ng trato bilang isang bata. But, nung nag-adult naman siya, ay talaga namang, nakita mo naman talaga, nag-i-improve po siya, mga kapatid. Now, eto yan. Laging binabanggit kanina ni John Hill, yung pagtungkol sa intellectual matter. Kasi po, napakahalaga, ang decision po natin ay nanggagaling sa intellect. That's right. Hindi nanggagaling sa feeling. Maging ang atin pong Diyos, mga kapatid, minahal niya po tayo hindi based on what we are doing. But in spite of what we are doing, God loves us. That is what we call grace. Okay? So, yun ho ang ipinapasa sa atin ng Diyos. Okay? Intellect. Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito? Lahat ng decision natin nanggagaling dapat sa intellect. Pinili, pag sinabi natin, mahal ko ito sa taong ito because nag-decide ako na mahalin ko. You see? And that is a decision from the intellect. Decision nanggagaling po sa intellect. I love you not because of who you are, but because I chose to love you. Ganon. So, it is love in action, mga kapatid. Now, listen, marami nagbabanggit lamang ng love, pero eto na ngayon ang problema. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng love. Alright? Hindi natin may pakita. Ngayon, ito, dito natin may applyan. Madali lamang po ito. Napakahalaga ito. Kasi sinasabi ninyo, mahal nyo ang inyong magulang. Bakit pagdating sa pagsunod, napakahirap? Yeah. Simple lang, di ba? So, where is now the intellect? Is it good to obey your parents? Yes or no? Yes. Okay. If it is yes, then why not obey? Why murmur? Bakit may complaining? Why do you complain? You see? So, listen, this is very important, mga kapatid. Napakasimple lamang po ito. Pag nilagay po natin yan, therefore, if we know what is right and we don't do it, then it's a sign of maturity and it's a sin, actually, in the Bible. Kasalanan po yan sa Biblia, mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin na ang pagsunod ay malaking sign ng immaturity yan. Therefore, akalain mo na lang ito mga magdi-decide na mag-aasawa, nagsasalitang sila'y mag-aasawa, mahal kita, ganyan. Pero, grabe, hindi makapagsunod sa magulang. Wow! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa iyong marriage? Anong gagawin mo sa iyong family? Yeah, there's a simple matter, di ba? Yeah. Now, sa mga bata naman ngayon, na batang-bata pa, pero suwail na sa magulang. Gamitan mo ng intellect. Kumuha ka ng decision. Ibig sabihin, let me ask you a question. Alright. Suwail ka sa iyong magulang. Nag-decide ka na huwag sundin ang iyong magulang. Tanong, halimbawang sabihin ngayon ng magulang mo, okay, you live by your own. Kaya mo na? Mabuhay ka sa sarili mo. Umalis ka sa pamamahay ko. Hubot-hubad. Bakit? Ang suot mo sabi nga ni Brother Lamser sa kanyang anak oo, pag-aalis ka rito, maghubot-hubad ka. Bakit? Yung damit mo, maging underwear mo, binili ko yan. That's right. Okay, nagyayabang-yabang ka, kaya mo palang mabuhay, ayaw mo sumunod sa akin, ang yabang mo, sige, mabuhay ka mag-isa. Umalis ka sa pamamahay ko. Okay? Pag alis mo rito, hubot-hubad ka. In fact, yung buhay mong yan, sa akin yan Hindi ka magkakaroon ng buhay na ganyan kung hindi dahil sa akin. So you have no reason to rebel against your parents. You have no reason to complain against your parents. Bakit? Lahat ng meron ka ay galing lahat sa kanya yan. Very simple. Di ba? Now, kaya nga, sabi ko nga minsan pagka yung mga bata, ang liliit pa, ang yayabang na kung tumingin sa mga magulang, akala mo titirahin yung magulang Tanong ko sa inyo, kayong mga bata, kaya nyo bang makipagsuntukan sa tatay ninyo? Salbahe ka. Una, ako mga kapatid, ito ang lagi kong prinsipyo sa buhay ko Okay? Ito ang prinsipyo ko sa buhay ko. Kung hindi kita kaya, sasaludo ako sa iyo. Pero pag hindi mo na rin ako kaya, sumaludo ka rin sa akin. Ganon yun. Ganon din naman. Kaya nga tayo sumusurrender sa Diyos kasi hindi natin kaya ang Diyos. That is an intellectual decision, kapatid. Kaya tayo nagbabaw sa Diyos because hindi natin kayang gawin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Katulad nga sinasabi ko sa inyo, dito sa talata na ito, napakasimple. Alright? Sabi ng Biblia, napakasimple mga kapatid Charity suffereth long.
Okay? Now, nasa iyo na ba yan? Taglay-taglay na ba natin yan? Kaya na ba natin taglayin ito? Ngayon, kapatid, hindi pa ito, anumang nararamdaman natin charity ngayon, love ngayon, hindi pa perfect love yan. Kahit na sabihin mong, grabe, super duper mega to the max. Grabe, as in grabe, maraming marami pa rin Yeah. Pero mga kapatid, hindi pa rin yan perfect love. You see? Hindi pa rin yan perfect love. Magiging perfect yan pag nakita natin ang mukha ng Panginoong Kristo. Kaya ngayon, just put your love in action. Ilagay mo lamang sa action yung sinasabi mong love, just do it, do it. Basa-basa, tuloy-tuloy mong basahin itong chapter 13 na ito. Nakalagay dyan, charity suffereth long, and it is kind, charity invadeth not, charity vaunteth not itself, it's not puffed up. Okay? Napakaganda po ng mga talata na ito. Kaya nga po, pag ito ang pinuposes ng bawat Kristiyano, napakaganda. Ito, sasabihin ko sa inyo, bilang pangwakas, ano po, ako po'y nagpapasalamat sa lahat na nagmamalasakit sa akin. Ako'y natutuwa, ako'y talagang very touched. No? Ako po'y nagkaroon lamang ng konting high blood pressure, no? Pero marami na hong nagpanik, no? At nagpakita ng pagmamalasakit. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagmamalasakit. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagpapakita ng pagmamahal ng inyong concern. But listen, makinig po kayo ng mabuti. Appreciated ko po na mga grabe yun. Okay? Pero kung ang inyong concern ay nakaka-offend ng iba, sasabihin ko po sa inyo, hindi totoong concern yun. Hindi ho yan maka-Diyos, hindi po yun maka-Biblia. So be careful, brethren. Be careful. Okay? Let us be a blessing to everyone. Bear it all things. Okay? Let us not offend anybody. Be careful not to offend anybody. Love does not offend anybody. Okay? Tandaan po natin yan. Okay? Rejoice it not in iniquity, but rejoice it in truth. Okay? Let us all be matured. Yun po ang sikapin natin. Magsama-sama tayo, magmahalan tayo sa isa, and, God knows. God holds everything. God knows everything and holds everything. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagmalasakit, na nanalangin, and nandito po ako ngayon. It's because by God's grace. It's all because by God's grace. Now, listen to me now. Mga kabataan, lahat ng narinig nyo ngayon, and I hope this will help you a lot. No? Mabuhay kayo. Habang bata pa kayo, i-practice nyo na. Yan din yung tinuturo ko sa mga magulang. I-practice nyo na. Habang bata pa kayo. Kasi pag matanda na kayo, napakahirap. Promise you. Marami ako nakakita ngayon. Katulad sinasabi ni Paul, they can move mountain by their faith. They can speak in other language, Ang dami nilang mga, they are willing to be burned for their faith. But listen, pagdating sa bagay na ito, hindi mo makita yung love in action. You see, mga kapatid, it is very important. Charity is very important. Exactly ito po ang sinasabi ni Paul. Okay? So mga kabataan, ngayon pa lang, i-practice nyo na yan. Ha? I-practice nyo na po lahat yan. Alright. Thank you. At ngayon, may maririnig po tayong testimony na nanggagaling po sa isang kapatid, sa isang young lady. I don't know how old is she? Ilang taon na? 23 years old, mga kapatid. At so nasa focus pa rin siya. Focus pa rin. Okay. Maraming salamat, Jessa. Maraming salamat na pinaunlakan mo ang aming imbitasyon na magbigay kayo ng iyong testimony. Si Jessa po ay kapatid ni Ara. At kung natatandaan niyo po, sa tagal ng panahon, hindi niyo nakalimutan si Ara. Si Ara po ang ating isa sa pinakamahusay na singer na lagi pong namimiss ni Gabi. Alright? Alright. Jessa, magandang hapon sa iyo, no? Magandang hapon sa iyo. Good evening po, Pastor. Hapon pa lang sa amin dito. Alam ko, nasa ibang sitio ka, nasa ibang zone ka, kaya gabi na sa inyo. Pero sa amin, tanghali pa lang, hapon pa lang, okay? Maraming salamat sa pag-join sa amin. Thank you din po. Okay. Go ahead, Jessa.
Good afternoon sa inyo lahat. Sa mga hindi ko nakakilala sa kayo, ako nga po pala si Jessica, kapatid ko ni Ate Ara. Nagpapasalamat po ako sa opportunity na makapag-explain dito ako, lalo na po para sa mga kabataan. Una po nagpapasalamat po ako sa service meron sa akin ngayon. Way back po 2008 po. Nakarating po ako dyan sa church noong 2008 po. Juniors pa lang po kami na yung ganung age po, parang hindi ko pa po masyadong naiintindihan yung mga ginagawa ko noon. Basta ang alam ko lang po noon, kasama lang po ako sa church, pupunta lang po ako sa sabay lang po ako ng mama na magsimba. But hindi ko pa masyadong naiintindihan yung mga ginagawa ko po noon. Hanggang sa naging junior class na po ako ngayon, nag-involve din po ako dyan sa ministry po sa church. But sad po, hindi ko pa yung nagpatuloy nung lalo na po ng time na naging teenager na po ako kasi nilipat ka na po sa main church po noon. But ako po hindi ko na po pinagpatuloy yung ministry ko po noon. Kasi nga po, gusto ko rin matry kung ano yung mga ginagawa sa labas. Kasi po bilang isang kabataan dati, iniisip ko po personally na ang dami naman pong bawal na ginagawa sa church. Yung pagpapantalon, bakit lagi nakatulog lang, tapos hindi pa pwedeng sumama sa iba, sa labas, mag-party, mga ganon. Parang feeling ko po, ang dami ko pong hindi ko po nakagawa bilang isang kabataan. Kaya mas pinili ko po na hindi na itong patuloy yung ministry ko noon, mas pinili ko po na lumayo sa church. Kasi nga po, yun po yung kaisipan ko noon. Noong time ko na nag-college na po ako, nag-aral din po ako sa labas. Doon po nag-start din po yung ginagawa ko pong mga, tinaray ko po kung ano yung mga ginagawa sa labas. But nagpapasalamat po kung hindi ko po na-try magkaroon ng mga bisyo. Kasi nga po, still nakakapakilig pa din po ako ng teaching. Although, minsan, hindi na po ganun ka, parang pag-discipline ko, kung hindi ko po binibigyan ng importante yun. But, nagpapasalamat pa rin po kung hindi hinayaan ng Panginoon na magkaroon ako ng bisyo sa labas o manulong po ako din sa labas, sa mundo. Nung nag-start nga po ako na magkaroon ng ministry noong 2018 po, nung sa choir po ako nun. But before po, nung nag-aaral po ako nun sa labas, hindi na po ako na nakaka-attend ng Wednesday, na Sunday minsan. Parang wala na dito sa akin. Dito na lang, parang wala na lang sila sa akin. Hindi ko po binibigyan ng importante yun. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binalik niya pa rin po ako dito sa plano niya. Binalik niya pa rin po ako sa gawain. Kaya nga po nag-start po ulit ako mag-observe noong 2018 sa choir ministry. Nag-observe lang din po ako doon kasi nga sinasabi ng mga nasa paligid ko na try mo itong ministry. Sayang naman yung boses mo gano'n. But sa akin nun, sinay ko lang para mapagbigyan ko sila. Kasi parang hindi ko ganun matured po yung kaisipan ko nun pagdating sa ministry. Sige, try lang para mapagbigyan, gano'n lang po. But unti-unti po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pinag-release mo po yan sa akin na yung ministry na napaka-importante po ng ministry na nung time na nag-involve na po ako doon, nag-i-enjoy na po ako na nagugustuhan ko na po yung ministry at alam ko po na hindi po yung dahil sa may ministry po ako ganun, but dahil po yan sa mga pagting na naririnig ko po sa pulpit po. Dahil po doon, yun po yung nagpatibay ko sa akin na magpatuloy po. Kasi ang mga preaching po ni Pastor talaga, lalo na po sa mga kabataan, talagang kahit hindi na nakatingin sa'yo, but yung message talaga, tatamaan ka. Kaya yun po yung nagpatibay din po at nagpatatag po sa akin na magpatuloy po sa ministry.
At yun nga po, nagpatuloy po ako sa ministry hanggang sa naging, nag-Bible student po ako. At unti-unti po, nakilala ko po yung Panginoon. At mas nakilala ko din po yung sarili ko. At yun po yung nakatulong sa akin bilang isang kabataan na mag-mature po bilang isang kabataan. Ito yung narinig ko po sa pulpito po, sa mga preaching ko. Yun po yung isa sa mga nakatulong sa akin para po mag-mature. Sobrang privilege po bilang isang gantong age po is natututo ka na po mag-decision ng tama na sabaya nga po na sinabi ni Sir Joe na siyempre po bilang isang tao, umiiral po yung emotion po natin. But salamat sa Panginoon na tuturuan ko niya lalong tumatag po bilang isang kabataan. Minsan, yung diablo magpapadala po siya ng mga problema o tutubukan ka niya at gusto niyang gamitin yung emotion para mapatumbakan niya. But salamat sa Panginoon na nalalabanan ko po yun. Alam ko po, it takes talaga maging matured ka para malabanan po yung diablo. Kasi po, mahirap po makipaglaban sa kanya kung wala ka pong salita ng Diyos na panlaban po sa diablo. But salamat po sa Panginoon through mga preaching na naririnig ko po. Yun po yung isa sa mga naging weapon ko po para po labanan po yung emotion at yung mga problema ko na nararanasan ko. Yun nga po, dahil po natutulog po sa gawain, yung mga problema po na nararanasan ko po ngayon, yung dati parang ang hirap pong tanggapin, gano'n. But ngayon, hindi na kasi nag-mature ka nyo, kaya mo nang tanggapin mo na buo sa iyong puso. Kasi alam mo na meron kang Panginoon na pagkakatiwalaan. Kaya nga po, sobrang saya po bilang isang kabataan na mag-mature po bilang spiritually. Kasi po, pag nag-mature ka po, marami ka pong matututunan. Sa akin na po personally, nakita ko po talaga pag i-compare po yung dati ko pong ginagawa sa ngayon, sobrang alago po talaga. Talaga din ko po nakita na pwede palang mag-mature ka. Kahit na alam mo, late ka na, but pwede ka pang mag-mature. Salamat na lang po sa Panginoon, sa biyaya na lang po yun. Yun nga po, nakita ko po yung kaibahan ko before, nung hindi pa ako ganun ka-matured sa mga at ang mga preaching, yung sa salita ng Diyos, compare dati, sabaya nga po, dito na sa pamilya nyo lang po. Sa pamilya ko po ngayon, compare dati, hindi ko po masyadong pinapahalagan yun. Sasagot ka lang din sa magulang mo kasi nga parang akala mo okay lang yun. Kasi yung ibang kabataan, gano'n yung ginagawa. So, akala mo okay na yun sa'yo, but ngayon, nalaman ko na hindi po pala talaga dapat gawin ng isang kabataan. Dapat i-honor at respetuhin po pala yung magulang mo. Kahit yung magulang mo, dati po si Papa, hindi po nagsisimba, but nabibinagi sa akin yung mama na dapat, kahit ganyan si Papa, na dapat respetuhin mo pa rin. Kaya nga po, nagpapasalamat sa akin. Meron pa akong magulang na gano'n. At yun nga po, compare dati, hindi po gano'n mag-serve yun. Jessa, may tanong lang ako ha, putulin lang kita saglit. No? Ilan taong ka nung sinasabi mong ikaw ay parang immatured pa? Ilang taon ka noon, yung age mo, no? Nung ikaw ay parang may attitude pa na akala mo ang kasiyahan mo ay nasa world and gusto mong maging independent mula sa iyong mga magulang. Ilang taon ka
And that is the time of your immaturity. Ilang taon ka that time? Na mga ano po, 19. Yun po. 15. Hanggang kailan ka nag-decide? Yeah. Hanggang kailan ka nag-decide na susunod ka na sa iyong magulang o dumating sa punto na eto pala ang dapat mong gawin? Hanggang anong taon ka nun? From 15 years old to... Hanggang nag-start at 13 po hanggang 19 po. 19 years old. Nung mga 20 na po na nalaman ko na kailangan pala bilang isang kabataan talaga mag-matured ka rin. Hindi Wow. dapat yung gawain ng mga teenager na dati ay mga bata na ginagawa mo, dapat pala tanggalin na din po yun. Oh, so that's 7 years, ano? Wow. So, 7 years na parang... Pero, before that, masunurin ka man sa iyong mga magulang bago mo na-reach yung 13 years na yon. Po. Masunurin ka naman sa iyong mga magulang, wala ka namang problema that time. Nung bago dumating sa iyong 13 years old, pagiging 13 years old. Opo. Okay. So, yung time ng iyong immaturity na gusto mong mamuhay na sa iyong sarili lang at sarili mo lang masusunod, gusto mong hanapin ang kasiyahan ng mundo, that is from 13 to 20 years old. Opo. Yeah. So ngayon, masasabi mo na ngayon kasi naririnig tayo ngayon na napakaraming kabataan, napakaraming mga magulang, masasabi mo na ngayon na yung from 20 na nagsimula kang mag-decide na maging matured at kailangan pala maging matured na ang isang kabataan na katulad mo, masasabi mo ba na natutuwa ka na ngayon? Mas na-enjoy mo ba ito kaysa doon sa 7 years na sinasabi mo gusto mong maging independent? Yes, sir. Sobrang enjoy po ako. Wow. At wala na po kung may pagpapalit pa po Wow. sa naranasan ko po ngayon. Kasi yung kasiyahan po dati, compare ngayon, hindi po talaga Wow. po yun ng mundo. Wow. Talagang ang Panginoon lang po talaga yung nakapagbigay po na sa akin. Wow. Wow. Amen. So, that's good testimony, Jessa. At alam mo, maraming nakikinig ngayon. And alam naman natin, napakarami, lalong-lalo na ikaw, babae. And ngayon, 23 years old ka na. Tama ba? Opo. Yes. 23 years old ka na. Napakaraming ngayon, sa totoo lang. Siguro, by that time, nakita mo kung paano ka iningatan ng Panginoon from 13 years old to the age of 20. You see, kung paano ka iningatan, hindi ka pinintulutan ng Panginoon na malapain ka ng dyablo sa kalsada or sa kamunduhan, you know. Alam naman natin yan na ngayon, merong nagpo-post pa ngayon sa Facebook, kabata-bata pa, pero buntis na. Could you imagine, 14 years old, 15 years old, imagine that. So, salamat sa Panginoon na hindi nangyari sa iyo yun. Talagang iningatan ka, and at the age of 20, talagang na-realize mo kung gaano ang pangailangan na mag-matured. And right now, kung nakarating ka sa stage na ngayon, ay lalong iingatan ka ng Panginoon kasi ginagamit mo na yung iyong intellect na gumawa ng decision eh. Tama ba, Jessa? Opo. Amen. Ito talaga ako sa Panginoon. Yeah. Kaya, congratulations ha. Maraming salamat. Nakita mo ngayon ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo at nakikita mo ngayon kung paano ang pagmamahal ng magulang mo sa iyo at maging ang kapatid mo. You know, isa kang magandang huwaran at sana sa mga nakikinig po ngayon, narinig niyo po yung ganyan. Ano? And lahat po tayo ay vulnerable, mga kapatid, sa temptation. Wala akong matibay dyan. No? Pero makikita po natin kung paano po siya iningatan ng Panginoon. Amen. So, congratulations, Jessa. Maraming salamat sa pag-join mo sa amin. And salamat din sa iyong mga magulang at na talaga nag-alaga sa iyo. Imagine that, no? Kung hindi ka nakarating, I'm telling you, hindi madali makarating ang kabataan po ngayon, mga kapatid. I'm telling you, the worst. Itong hindi po yung kabataan ng the worst, yung panahon natin ngayon. Grabe na ho. Grabe. Na yung mag-survive ka, maging kabataan ka, ma-reach mo yung 20 na matino ka, na walang nangyari sa iyo, I'm telling you, it's a blessing. It's by the grace of God. Kaya salamat sa Panginoon na nakarating ka sa ganyan, Jessa.
Opo. Amen. So maraming salamat, Jessa. At ngayon ay inabot na tayo ng oras. At salamat sa Panginoon sa mga naririnig po natin ng testimony. Mga kapatid, ako naniniwala naging blessing po yan sa inyo, lalo sa mga kabataan. You know, hindi po yan nagmamalaki. Hindi po yan, hindi po si Jessa nagyayabang, kundi binabahagi niya lamang po, and it's all by the grace of God. Na po? So maraming salamat po. At sa inyo pong pagtangkilik sa programa pong ito, at nawa po ay nakatulong po kami sa inyo, nabigyan po namin kayo, nahainan po namin kayo ng bunch of lunch sa tanghali pong ito, and kami po ay naniniwala, ang pinakang objective nito ay matulungan po ang pamilya, mga kapatid, spiritually and physically. Kaya meron po tayong programang pangkalusugan. Ano po? Alright, so inabot na po tayo ng oras. And again, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nanalangin para sa akin. And huwag niyo pong kakalimutan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Let's be a blessing to others, no? At let's love one another. Alam ko po lahat, maging mula sa walang pinag-aralan hanggang sa may pinag-aralan, sa mahirap, pinakang mahirap na, sabi niya, poorest to the poorest, poor to the poorest na, mga kapatid. At yung mayaman na pinakamayaman, lahat po yan ay nagmamahal sa akin, may concern sa akin. So let us not offend anybody. Okay? Alright. Again, thank you po sa inyong pagsubaybay. And nawa po ay nahainan po namin kayo ng magandang pagkain po ngayon. And again, hindi po tayo lilipas ang programang ito na wala po tayong pagbati sa ating mga frontliners because we love you. Kayo mga doctors, nurses, at mga kapulisan, kasundaluhan, at mga enforcers, lahat ng mga volunteers, we love you. And here is the song for you. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our king, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull the oil. Happy birthday po kay Brother Eddie Mandioya. At salamat sa katapatan ng Diyos sa buhay niyo po. And thank you also for your faithfulness to the ministry and to the God of our ministry. Happy birthday, Brother Eddie. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga patiran at lahat ng mga kababayan all over the world. And thank you for tuning with us. And have a great day.
another I love you all. God bless you. soldier die. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soul